ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Ginawa ka nila kayo. Dalagitang nakatampuhan ng mga magulang nang mahuli siyang katagpo ang kanyang nobyo, bigla na lang nawala. Makalipas ang isang linggo, natagpuan ang biktima sa Talahiban. Wala ng buhay, may mga saksak sa dibdib at halos wala ng suot na anumang damit. Talagang itim na po. Naaagnas na talaga siya. Ang isa sa mga suspect, kumanda. Ikinabigla ng ina ng biktima ang isinawalat na kasabwat umano sa krimen. Kung ikaw ang lalabas, di ko bawa, mas masahol ka sa tatlong. Mga sekyo nagjo-duty raw sa umaga, pero magnanakaw daw sa gabi. Maraming nawalang mga gamit during the takeover ng mga grupo ng mga security guards. Sa kanilang pagsalakay sa isang building, daan-daang libong piso raw ang mga kagamitang nasira at natangay. Nanginginig ako, ang dami nila dyan. Paano kaya ito mabalik yung pera ko? Eh, laki nang nawala. Tapos yung mga paninda ko, inubos nila. Ang pagtugis ng mga otoridad at ng resibo sa mga salarin umano, mamaya na! Walang luso ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo at hahanapan namin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangit. Isang dalagita ang inireport na missing sa Bulacan. Makalipas ang isang linggo, natagpuan ang biktima na tadtad ng saksak at hinihinalang pinagsamantalakan. Ano kaya ang nangyari sa kawawang dalagita? Si Marina Galliano, soon to be a criminology graduate. Pangalawa sa mga anak ni Mary Ann Omean si Marinel Galliano, 16 na taong gulang. Kilala siyang masipag, malambing at mahilig makipagbiruan. Marot, makulit. Sobrang bait po ng bata na yan. Lagi po sa yung gawain ko po sa bahay, halos di po ako kumikilos. Siya po talaga gumagawa. Marina Galliano, soon to be a criminology graduate. Ang dalagita, may mataas daw na pangarap para sa kanyang pamilya. Gusto niya po magpulis. Sabi nga niya, Mama, pag natapos ako ng grade 12, pagkatapos noon, magtatrabaho muna ako para makatulong ako sa'yo. Hindi ka na mahirapan. Ang dami-dami pong pangarap ng anak namin sa amin eh. Dahil nagdadalaga at mahilig ng mag-ayos at magbigay si Marinel, minsan na raw siyang nagpabili sa nanay Mean niya ng matagal na niyang inaasam na bestida. Yung dress po na white po, na pinasuot ko sa kanya, gustong-gusto niya yun. Tuwan-tuwa ako sa kanya pag yung kahit okay po yung binibili ko sa kanyang damit. Sabi niya, Mama, okay lang yun. Sabi niya ganun. Kasi kahit mura na naman yung damit na yun, at least apakaganda eh. Pero ang plano raw ni Marinel na isuot ito sa susunod na lakad ng pamilya, hindi na pala mangyayari. Gabi ng April 11, 2026, humingi raw ng pera si Marinel sa kanyang ama at may bibilhin lang daw sa tindahan. Nung nangingi sa kanya ng pera, ang ginawa, binigyan naman po niya. Binilan siya ng anak niya, ng Yossi. Bumalik ulit sa bahay. Eh, kulang na yung pera ng anak niya. Bumalik yung anak niya sa kanya. Pero pagpunta ni Marinel sa tindahan, nakutuban daw ng amang si Daniel na kikitain ng kanilang anak ang kanyang nobyo. Yung pagbili ng anak ko, may katagpuan na po pala yata yung anak ko dito, yung jowa niya po dyan. Nung nahuli po siya ng ama niya, napagalitan po talaga siya ng ama niya. Nasampal po siya ng ama niya. Nagtatalo sila pa uwi sa bahay. Sabi niya, galit na galit yung ama. Nang pagalitan ni Mean at Daniel ang anak, nagsabi raw si Marinel na doon muna siya magpapalipas ng gabi sa kanyang ate na ilang metro lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Lagi gano'n naman po kasi kami mag-away. Yun nga lang po kasi malapit po kasi ngayon dito yung ate niya. Kaya may pupuntahan po talaga siya. Kinatakot ko lang naman po kasi alam ko na matatakot siya at dito siya sa tulay dadaan. Nang lumalim na ang gabi, hindi pa rin daw umuwi ang anak sa kanilang bahay.
Dahil sa pag-aalala, nang hiram sina Mean at Daniel ng motor para ikutan ang bahay ng isa pa nilang anak. Pero sa loob ng halos 6 na oras ng pagkakanap, hindi raw nila nakita ang dalagita. Yung sinabi niya, ginawa niya, sige, umuwi ka muna ulit. Silipin mo muna yung naiwan natin anak. Sabi niya ganon. Di umuwi naman po ako ulit saglit. Pumunta po kami sa barangay. Nung call po nila na missing nga po yung kanilang anak is agad-agad po itong inalarma sa ating mga kapulisan, nag-blatter din po. Nagkakaroon po kasi kami niya ng mga follow-up operation, hot pursuit operation, na kung saan po sama-sama po yan with the Provincial Intelligence Unit, Bustos Municipal Police Station, and other unit concerned. Mula April 11, hindi tumigil sina Mean at Daniel na magpaskil ng mga panawagan araw-araw at ikutin ang mga kalapit na bayan. Ando doon po yung time na pag nagsasalita ako sa kanya, tulungan, hanapin namin yung anak namin, sumusunod naman siya eh. Hanggang pagsapit ng April 18, ikapitong araw mula nang huli nilang nakita si Marinel, ibinalita ni Daniel kay Mean na may natagpuan daw na katawan sa isang talahiban malapit sa Angat River. Mga kapuso, ipakikita ko po sa inyo ngayon ang mga larawan mula ho sa Bustos, Bulacan Police na ibinigay sa resibo. Dito ho sa partikular na larawang ito, binalikan ng mga investigador ng Bustos, Bulacan Police ang crime scene. Mula ho sa ikalawang anggulo na ito na kuha ng kamera, hindi nyo pa ho makikita ang labi ng biktima dahil ang binabanggit sa amin ng mga pulis, tinabunan po ito ng mga dayaming tuyo. Pero dito ho, sa kuwang ito, na aming sunod na ipapakita, tumambad na ho ang labi ng biktima. Kung inyong makikita, tila ba itsurang sunog ang labi ng biktima, ang binabanggit ho sa amin ng mga pulis. Nasunog ito dahil sa labis na init. Talagang agnas-agnas na po yung kanyang katawan. Kung makikita niyo po is talagang yung biktima po natin is nakahubad na po siya. Then meron lang po nakatakip dito ng mga damo at mga basura. Possible indication po talaga yan na na-rape po siya. Nang imbitahan ng pulisya si Mean para tignan ng bangkay, nakumpirma niyang labi ito ng anak niyang 1 linggo nang nawawala. Nung una po, in denial pa talaga ako kasi hindi ko maalala yung mukha. Pero yung nakita ko po yung damit talaga, no. Hindi po ako nag-doubt na hindi yun yung anak ko eh. Napaka po, sobra. Nakita ko yung anak ko talaga. Nakaganon po talaga yung braso niya. Yung tinanggal po yung mga takip po sa anak ko, nakita ko po talaga na walang salawal yung anak ko. Wala pong kasuotan yung pang-ibaba niya. Tapos nakita ko po yung bra po niya nakatali po sa leeg niya. Hindi ko po talaga magawa na maisip na may konsensya o tao pa talaga yung gumawa nun. Napaka-demonyo, sobra. Kasi iningatan ko yung anak ko na yan. Pinuntahan ng resibo ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Marinel. Liblib ito at malayo sa daanan ng mga tao. Doon po nakita yung bangkay ng batang babae. Sa gawin na yun, doon banda po. Yung pong may kulay black, may stain. Napalilibutan ang lugar ng mga tuyong damo at nakakalat na mga tela. Mga kapuso, nakakuha rin ho ang resibo ng tinatawag na autopsy report na inilabas po ng Regional Forensic Unit 3 ng Philippine National Police. Ang lumalabas na cause of death, tama ng saksak sa dibdib. Lumalabas din, mga kapuso, sa autopsy report na nasa advanced stage of decomposition na ang labi ng biktima. Ang kanilang estima, posibleng nasa 5 to 6 days na itong naroroon bago natagpuan ng mga otoridad. Sa loob ng 2 araw, nagsagawa ng hot pursuit ang PNP Bustos, Bulacan. Meron po tayong unang witness na which is si alias King na nagkwento nga daw po itong si alias Ngola na meron nga daw pong si alias Ngola ay isang saksi po doon sa ating insidente po ng panggagahasa at noon nga pong April 21 nakuha po natin yon
yung ating unang suspect is doon niya na nga po dinisclose yung mga kasama niya pa po na involved sa pagkamatay po ng ating biktima. Arestado ang tatlong suspect na sina alias Ronel, Joel at Ngola. Lahat sila nakakarap sa kasong rape with homicide. Pero laking gulat ng pulisya at pamilya ng biktima nang kumanta ang isang suspect. Itinuro nito ang isa pa umunong sangkot sa krimen. Ang mismo ama ng biktima na si Daniel. So lumalabas po na ang suspect po natin dito ay 4. Kabilang nga po dito ang kanyang mismong magulang ng kanyang biological father na si alias Daniel po. Hindi ko po kasi talagang iniisip. Wala po talaga. Hindi po nag-i-stick talaga sa isip ko eh. Kasi nga po nga, yun nga yung sinasabi ko nga po sa inyo na that time, tinutulungan niya ako. Kung sinabi ko hanapin namin. 2 araw matapos maaresto, sinamakan ng resibo si Mean sa presinto kung saan nakakulong ang kanyang asawa. Ang ama ng biktima sinubukan namang magpaliwanag sa nagdadalamhating ina. Ito, panggam mo muna ako. Hindi ko magagawa sa anak natin yan. Tandaan mo yan. Kaya lang ako nasangkot dito. Ako yung pinagbintangan dito. Hindi ko maisip. Hindi ko magagawa yung Mean. Bakit pinasasangkot? Pinagbintangan ako ni Mole. Lalabas ang katotohanan. Hindi ko naman po pwedeng isipin kung pagtakpan siya kasi krimen yung ginawa niya. Ang puting bestida na binili ni Mean para sa anak, wala pang 1 buwan bago ito masawi. Suot-suot na ngayon ni Marinel sa kanyang huling hantungan. Anak, hindi ko hayaan. Napakahanap na ginawa nila sa'yo. Huwag ka pumayag na may mga kalaya sa lahat ng mga gumawa sa'yo nito. Umaasa si Mean na hindi maisasamang ibaon ang pag-asa at sa bandang huli, papanig din sa kanila ang hustisya para sa karumal-dumal na sinapit ng kanyang anak. Huwag mo silang patatahimikin sa mga ginawa nila sa'yo kasalanan. Ang tagal ko kayo hinikatan. Mahal na mahal ko kayo. Mga sekyong bantay by day, bantay sa laki naman by night. Ano nga ba ang motibo ng mga security guard na sangkot di umano sa persakang pagpasok at pag-ransack sa isang pribadong building sa San Juan? 3:00 ng madaling araw ng March 13, 2025. Sa pool, sa CCTV, ang persakang pagpasok ng hindi bababa sa 20 lalaki sa isang building sa San Juan City. Gamit ang bolt cutter, binasag nila ang glass door para mapasok ang isang opisina. Hinampas at sinira nila ang ilan sa mga CCTV sa loob nito. Ang isa raw sa mga pakay ng grupo, ang vault ng isang opisina na naglalaman ng makakalagang dokumento. Ayon sa CIDG-NCR, lahat ng lalaking naaktuhan sa video, mga security guard. So ang nangyari is allegedly yung nagrereklamo is maraming nawalang mga gamit during the takeover itong mga grupo ng mga security guards. Pero hindi pa raw sa mga eksenang ito natapos ang panggugulo ng mga secu. Matapos ang 5 oras, dumating ang pangalawang grupo ng kalalakihan para pigilan ang nanloob umanong grupo. Pero sa halip na hubo pa ang gulo, nauwi pa ito sa isang bayolenteng engkwentro. Sa isang cellphone video, maririnig ang naghihimutok na tindera sa loob ng gusali. Kawawa naman ako, inuutang ko lang tunan ko. Grabe ginawa nila. Sa kasagsagan kasi ng away at gulo ng dalawang grupo, ninakaw di umano ang kanyang kinita at maging ang kanyang mga paninda. Pera
akong 32,000 ninakaw sa ano natin. Pagdating namin kanina madaling araw, bukas ng kantin ko. Yung pera ko yan ang paninda. Kawas, limas na, pati mga bigas. Nahanap ng resibo ang isa sa mga tenant na si Nanay Nympha dahil sa panloloob di umano ng mga CQ. Nalubog siya sa utang. Alam niyo, senior na ako, wala naman akong income na. Umutang ako sa Bombay para lang pang-survive muna. Kasi ang laking pera rin na wala sa akin. Nagsusumikap ako para lahat matulungan, pati sa ang pamilya ko. Mahigit 1 taon na ang lumipas pero umaasa pa rin siyang may mapananagot sa nangyari noong araw na iyon. Sana mahuli naman sila, kahit mahuli lang, masaya na ako doon. Kasi hindi ko na rin mabalik yung pera eh. Hindi na rin mabalik yung pinanguha nila dyan, pinanghakot nila. 1 taon matapos ang krimen, April 6, 2026, ibinabana ang warrant of arrest para sa 28 CQ. Ang Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region agad nang nagplano para isa-isang matunto ng mga suspect. Nakikita namin yung mga ina-upload ng korte doon sa e-warrant system natin. So from there is iniisa-isa namin kung sino yung pwede naming hulihin, yung may immediate na lead kami. Sa kanilang paghahanap, isang pamilyar na muka ang lumitaw sa social media. Ang isa pala sa mga suspect na dating CQ, mukhang nag-change career na. Yung sa cyber patrol natin, nakita natin yung isa. Ang negosyo nila is nagpaparenta ng mga unit doon sa isang condominium. Dumating po yung target. April 20, 2026, kasama ang resibo, ikinasana ng mga operatiba ang planong pag-aresto sa dating CQ. Ang game plan, interesado kuno ang asset na mag-book ng staycation. May 5 tower. Itong tower 1 natin, ito yung transaction area. Ikaw ito transact mo sa dito. Yes, sir. Ako. Habang nasa biyahe, siniguro ng mga operatiba na hindi mangi-India ng suspect. Sir, ano pong update sa subject natin ngayon? Mga ngayon, mga 70-80% makuha natin ngayon. Nang makarating sa meet-up location, sandaling nagplano ang mga operatiba para sa mabilisang pagdakip sa suspect. Standby, sir. Papasok na ako, sir. Habang kausap na ng pulis, asset ang suspect. Ay, naka-CIDG na. Ba't naka-CIDG na? Ayun! Positive na! Positive na! Go, 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 go! Isa-isa nang buwaba ang mga operatiba para hulihin ang dating CQ. Pwede po matabag ako lang. Jonathan Palmarit, ako di ba? Aware ka naman sa kaso mo, di ba? Robbery, no? May karapatan kang manahimik, ano man ang sasabihin may maaring gamitin pabor o laban sa iyo sa halimang kuman. Ipagtanggol ang api, iwang siyang tiwali. Nang makarating sa opisina ng CIDJ, nagbigay ng pahayag sa resibo ang nahuling dating gwardya na si Jonathan Rhett. Ayon sa kanya, napag-utusan lang daw sila na mag-duty sa gusali noong araw na iyon. Sabi naman, sa totoo lang, yun lang po, on the spot lang din naman po kasi yun, kasi urgently needed po ng trabaho. So, tinanggap na po namin yun. Tinanggap ko na po yun. Ano pong inutos sa inyo? Explicitly, ano sinabi? Mag-deploy lang po. Deployment po. Doon po kami dinistino. Yun lang naman po yung sana namin, nagkaroon kami ng trabaho, duty, as a security guard. Tapos, yun na po yun nga. Wala po kaming idea. Ang alam po namin, duty sa araw-araw, yun lang po. Mariin din niyang itinanggi ang pagnanakaw ng mga kagamitan at pera sa loob ng building. Hindi po kami. Pagdating po namin ng building ngayon, sira na po talaga. Ang nag-utos po sa inyo Yung agency po namin. Pero sir, meron daw po kayong nakuha doon ng mga kagamitan pera. Wala po. Ito po ang kuha ng CCTV sa loob ng establishmento. Binasag ho ng mga individual na ito ang pintuan. Sinira at puwersahang pinasok. Bukod dito, sinasabing nakuha rin ng mga suspect ang pera at kagamitan ng ilang po sa mga empleyado sa loob ng gusali.
Ano nga ba ang motibo sa panloloob ng mga security guard na ito na ngayoy suspect sa isang kaso? April 21, 2026, sinubukan ng resibo na kunin ang pahayag ng PNP San Juan na siyang humawak sa kaso. Pero sa written statement na kanilang ibinigay sa amin, tumanggi silang magbigay ng pahayag dahil isang intra-corporate dispute daw sa pagitan ng mga miyembro ng pamilyang may-ari ng building ang ugat ng nangyaring gulo. At gumugulong na rin daw ang pagdinig para sa naturang kaso. Ayon naman sa legal office ng kasalukuyang namamakala sa gusali, hindi na rin sila maaaring magbigay ng pahayag dahil ongoing na raw ang hearing sa kaso. Sinubukan din ng resibo na kunin ang pahayag ng kabilang panig ng pamilya. Pero hanggang itong Biyernes, wala pa kami nakukuhang anumang tugon. Mananatiling bukas ang resibo para sa kanilang pahayag. Sinubukan din namin kunin ang panig ng security agency na pinasukan noon ni Jonathan Rhett sa liham na ipinadala ng abogado na nagre-representa sa agency at kay Jonathan. Hindi na raw sila maaaring magpaunlak ng panayam dahil gumugulong na ang kaso sa korte. Si Jonathan nakaharap sa kasong robbery in an uninhabited place. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong ng hanggang 12 taon. 4 ang nauna ng nahuli. Itong nahuli natin ngayon, yung pang-5. Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-account natin sa mga involved dito sa pangyayari noong March 13, 2025. Walang lusot ang may atraso. Walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo at hahanapan namin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangit. Walang lusot ang may atraso.